Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero wait lang, ayusin ko lang itong ilaw ko. Sandali. Ayan. So, okay, magsimula na tayo. Tagal ko palang di nag-read, kaya naninibago ko ngayon. 4 na buwan. May 3 na tayo dito. So, pwede magkarugtong sila. Pwede rin hindi. Kasi depende sa kung anong lalabas. Ika-clarify natin kasi isa-isa. So, ano tong The Magician? Ano kailangan malaman ng mga Aries sa period na to? Magician, tapos 4 of Swords. Kung baka may minamanifest dito yung iba sa inyo o mismong Aries. So, tingnan nyo kung mag-resonate. Kung hindi, edi walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Baka man sa mga yun ay mag-resonate na sa inyo. Pero dito kasi may minamanifest kasi The Magician to all about healing, recuperation din kasi to or recovery. So, tingnan natin ano ba nangyari dyan sa part na yan. Bakit nag-lead sa ganito? Tingnan natin yung past. Or pwede rin mangyayari pa lang, who knows. Tingnan natin. Kasi isa lang direction manifestation ng healing. So more like may magiging problem ang iba sa inyo. Kaya ayan, alamin natin. Anong pinagugatan yan? Kasi may naglalaro dito. Ito kasi yung card ng taking risk or literal na gambling. Kasi yung dice. Ito kasi may 2 path, di ba? So more like options. At ito ay parang wedding ring or all about connection, marriage, relationship, commitment in short. So, ang manifestation about healing ay sabihin natin nagkaroon ng problem sa connection or relasyon. Kasi may iba na sabihin natin hindi pa sila pero nanligaw. Example lang. Tapos malaman-laman na may nililigawan pa siyang iba, yung nanliligaw. Sa Aries, may iba pa siyang option na nililigawan. O pwede rin to sa friends with benefits. Nakala siseryosoy na siya, tapos di pala. So again, all about problema
in general regarding third-party situation or other options when it comes to relationship or connection or even marriage. Sabi ko nga kanina kasi ito ay card ng commitment. So ang nangyari, hindi naman sinabi nag-break, or pwede rin sabihin natin cool off, kasi pag cool off di pa naman permanently break, di ba? O separation. So pwede itong literal na separation or cool off for the same reason. At yun nga, may other option or third party situation na yung Aries dito nagmamanifest na ng healing in a way na makarecover na siya kung nag-separate sila. Ngayon, kung di man at nag-lead lang sa cool off, na parang nagmamanifest yung Aries na sana maayos pa, di ba? Maayos pa yung relasyon, na mawala na sana yung other option. Pero tingnan natin ano yung susunod na scenario. Teka, hindi ko makita itong ano. Aray ko. Itong cards ko eh. Teka, ayan. So, dito naman tayo. Kaya yung ilaw pala, no? Nasobra naman sa ilaw to. So, dito naman tayo sa pangalawa, sa gitna. Magtutuloy ba yung kwento na yan? Or iba na ba yan? Ibang senaryo na natin. King of Needles. Ay, di ko agad napansin na King of Needles pala to. Kasi ito na yung pinaka-subject natin. Or bida na Aries. Or ito yung person niya. Energy kasi ito overall ng lalaki. Or masculine energy kasi may mga babae din naman na di ba? Nag-embody ng masculine energy. In a way na depende sa sitwasyon kung wala siya ibang choice kundi mag-evolve sa masculine in a way na maging independent, maging strong kaysa sa partner niya. So, again, case to case basis. Pero, yung bida natin ay either babaeng masculine energy or ito yung ex niya. Kasi, mukhang single reading to in a way na mag-ex sila. Or yung kakoneksyon niya ay single pero may iba. Pero hindi siya nagko-commit. May mga ganun kasing klaseng tao na parang naglalaro-laro lang. So again, yung bida natin ay babae na in-embody o embody ang masculine energy or ito yung ex niya. Na lalaki. Kung babae yung nanonood or so again, ito yung kung LGBTQ, ito yung partner niya in a way na in-embody yung masculine energy or baka kayo to kasi nga case to case basis kung kayo yung nagiging independent, strong, authoritative, aggressive, extrovert, may self-confidence, self-esteem. Ngayon, ayan ito ang damon natin. So again, ito yung energy nito. Ito yung bida natin or pwede rin byuda yung bida natin or separated na siya.
kung may pamilya or ex. Basta yun yung mga sinabi ko. Kaya yun, ano tong damon? Damon natin ay Six of Swords. Kasi ano nasa dulo na to. Usually, pag nasa dulo na tayo, ito na yung future outcome. Ang future outcome natin ay the moon. Diba, yung bida natin, tinatry niya i-manifest yung healing. Kaya lang kasi, mukhang malabo malabo pa sa period na to makuha tong outcome nitong manifestation ng healing kasi dito nga yung damon na may kinalaman sa confusion or anything na parang may kinalaman sa secrecy or unknown. Unknown yung possible outcome regarding pag-move on kasi ito ay card ng transitioning sa much better situation. Ang tawag dito, Six of Swords. Alamin natin. Bakit ganyan? Ano nangyari? Anong naging problem, di ba? Ano nag-lead sa ganyan? Sa confusing situation or sabihin natin may kinalaman sa uncertainty or unclarity ng sitwasyon regarding pag-move on nga. Or pwede rin tong fear at the same time takot move on na umaasa pa rin. Pwede rin kasing ganoon. Kaya ayan, hindi nakuha tong minamanifest dito kasi for some reason siya mismo yung hirap mag-move on, yung bida natin kasi puno nga siya ng fear na baka di na maayos or wala na siya mahanap na iba na maipapalit niya doon sa person niya, na para bang nababalot ng illusion ang mind ng bida natin. So, tingnan natin ano nangyari. Damon din to. Pero sa case na to, Lenormand to, ito taro. Pero pag Lenormand, mas maganda yung meaning ng damon kaysa dito sa taro. Pero tingnan pa rin natin kasi depende pa rin sa lalabas. Ano yung magkakaparehas para may idea tayo. So, ito na yung feminine energy natin. Kasi kung magko-cool off sila or magse-separate, ang dating kasi
mag-reconnect sila ulit. Kaya, ayun. Naging confusing yung outcome dito sa The Moon. Saka, Six of Swords. Kasi nga, ang plano sana nung bida natin ay mag-move on na nga. Kaya lang nag-reconnect sila, di nalito tuloy siya. Kung mag-move on na nga ba siya o hindi pa. Or aasa pa ba siya or hindi na. Yan eh. May possibility ng reconnection, calling, text. Lalo na sa gabi. Parang pang mag-heart-to-heart conversation sila dito. May chance na ganoon. Kaya tuloy yung plano na pag-move on na tawag doon, uns siyami or napurnada or di natuloy. Kasi nga naging weak yung mind niya na i-pursue yung pag-move on na kasi dito eh. Itong magician saka 4 of swords. Parang gusto niya na mag-heal. Nung bida natin, gusto niya na mag-heal. Matapos na yung paghihirap niya. So, yun yung inaasam-asam niyang outcome pero hindi nangyari kasi nga may chance ng reconnection or visitation or all of a sudden bigla sila nagkita somewhere. Ganon. Either unexpected call, text, visitation, or nagkita somewhere. Alam mo yun? Yung example, nagpunta ng mall, nagkasalisi sila sa mall. Ayun. Tapos nag-usap sila sa mismong lugar kasi nga, since nakita sila, di doon na sila nag-uusap. Ganon eh. Or nagkasakayan sa sasakyan, sa jeep, sa bus, sa tricycle. So, regardless kung anong time to, pero may chance din na gabi, may damon tayo. Or kung di man, ganun nga, specifically, night time, edi heart-to-heart conversation na to. Pag-express ng feelings, pag-woo. Ganun. Pag-woo ng partner dun sa Aries na bumalik na siya sa kanya, ganyan. Pero tingin ko kasi babae yung magre-reconnect, whether yung Aries mismo yung magre-reconnect o ito person niya kasi case to case basis, diba? Dahil ito ay general reading, pero probably babae yung initiate ng action. Pero tingin ko ito yung bida. Masculine energy. At ang nagloko ay feminine energy. So, pag sinabi mo feminine, edi under niya to. Siya yung nagdadala ng relasyon. Kasi nga, case to case basis eh. Kasi ito under niya. Or, kung di ganun, edi shy type, introvert, submissive, hindi talkative, hindi expressive ng feelings, partner niya. Kasi may case na pares sila eh. Pares sila ng energy dito sa deck na to. Pero sa case na to, ganun eh. Yung isa, extrovert, itong partner, introvert. Or, baka babae talaga yung nagloko. Kasi may case din naman ganoon. So again, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. At ito ay general reading, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Ngayon, kuha tayo ng advice. Anong advice sa ganitong klaseng sitwasyon? Pero dito sa case na to,
Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Ito nga ay general reading. Okay? Ito ay angel, ano nga ba to? Umutan ko yung pinakapangalan nito. Angel cards, oracle cards. Ito yung advice. Okay? Sa ganitong klaseng sitwasyon, kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Make the effort. Great love is worth taking. The steps your guide did to take. Eto, new love, may chance pala, Teka. New love, a new person has stirred your romantic feelings. Well, may chance na may mamit ang iba sa inyo. New love, new person, new love interest. A new person daw, baka may mamit yung iba sa inyo na someone new. Lalo kung sakali man na dumaan ng separation or cool off yung iba sa inyo na para pang choice nyo kung sinong pipiliin nyo. Ito pa rin bang current or someone new? Ngayon, make the effort. Great love is worth taking. The steps you're guided to take. Depende kung sino yung alam sa sarili na fault nila. Bakit sila nag-lead sa ganitong sitwasyon. Kasi nga, case-to-case basis. Kung alam ng iba sa inyo, example na sila yung nanguna at gumaya lang tong partner. Di siya yung mag-effort dito na maayos yung relasyon. Kasi pwede rin ganun na nagkaroon ng gantihan. Pero kung walang ganun, di huwag niyo napansin. Kasi ang weird kung yung babae yung nagloko. Kung yung partner, sabihin natin yung partner yung nagloko, tapos ikaw pa yung magkikipagbati. Di ba ang weird naman nun? So again, for selected few people lang ang pwedeng mag-resonate dito sa case na to, in a way na sila yung nanguna na magloko, tapos gumanti lang yung person nila. At nag-cheat din. So sila yung mag-effort na mag-ayos pa sila. Pero tingin ko nga ito yung partner. Ito yung partner. At yung bida ay yung masculine. Kaya pala yung possible outcome ay reconnection. Diba? Kung make the effort. Kasi nga, kung siya yung may kasalanan. Kaya ganyan nag-lead sa reconnection. Yung babae makikipag-ayos. Kung siya yung sabihin natin gumaya lang dun sa masculine na parang yung masculine yung makipag-ayos, di ba? Weird. Ibig sabihin, oo, ganun. Kung alam niya sa sarili niya siya yung nanguna nga na nag-cheat at gumaya lang tong babae, tong partner, siya yung makipag-ayos. Kung hindi ganun, walang ganun na nangyari, choice ng bida natin kung sinong gusto niya na effortan yung ex ba niya or tong new love, ex current or tong new love.
ito, healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. So, if ever man na may iba sa inyo na nagkaroon ng family issues or family dispute, na para bang ang dating. Ito, biological to tingin ko. Biological family, parents. So, kung nagkaroon ng sama ng loob, magbe-benefit sila in a way na kung makikipag-ayos sila dyan sa kapamilya nila na kasamaan sila ng loob. Kasi pwede rin sibling, di ba? Or relative, cousins, auntie, uncle, kadugo na nga lang. Parang ang reward sa pakikipag-ayos ay baka may dumating na someone new or maayos pa yung relasyon, or baka ito yung make effort na ayusin itong relasyon sa kapamilya. So kapag maayos yung relasyon sa kapamilya, magbe-benefit yung Aries in a way na ang reward ng universe ay magkaayos pa sila ng partner niya. So, again, case-to-case basis. Ngayon, kuha tayo ng possible zodiac sign ng partner. Medyo mahaba na nga lang tong reading, pero yan na. Ito yung possible zodiac sign ng partner ng Aries sa reading na to. Virgo, Aquarius, Scorpio. Apati na natin. Ano to? Page of Swords. O sabihin natin, isa sa air sign. Dito may Aquarius. Ito may Aquarius na tayo dito, di ba? So again, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So ulitin ko, ang possible partner ng Aries sa reading na to ay Virgo, Scorpio, isa sa air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For